Hello mga kalayas! Dahil maganda ang linggo natin, tayo ay babiyahin na naman. Nag-umpisa na nga kaming mag-asikaso para sa aming gala ngayon. Tapos nga naming maisakay lahat ng gamit ay dumiretso muna kami sa pinapagawa naming bahay. So ayan, chinek muna namin kung ano na pa bang ginagawa nila ngayon. Lapit na nga siyang matapos pero mauuna pang matapos ang aming budget. Ay nako, hindi ko na alam kung saan kami kukuha para lang maipatapos ito. Pero yun na nga, sa tingin ko titira namin to kahit hindi pa siya tapos. Kasi naman nasasayangan kami sa renta, pwede naman yung panggamit pa dito. Basta maunti-unti lang. Tapos nga namin doon ay bumiyahe kami ulit para bumili pala ng mga babaunin namin doon sa beach. Oo, maliligo kami ngayon. Punta kami sa beach. Bye-bye. Hi! Napakaganda at aliwalas nga ng langit, kaya naman napakagandang bumiyahe. Dinaanan na rin namin sila papa at pang iba pa mga gamit. Nagsimula na nga ang mahaba-habang biyahe namin. Galing ng Santa Lourdes ay bumiyahe na kami papuntang Bakungan, kung saan pupuntahan namin ang napakagandang Tagkawayanan Beach. Mabuti na lamang ay maganda-ganda rin ang daanan dito at makakatulog ka pa sa biyahe. Pero kung hindi naman ay maaaliw ka rin sa mga tanawin na makikita mo. So sobrang excited nga namin, nakalimutan nga namin bitbitin yung mga upuan namin. Problema talaga namin yan, bibili-bili tapos hindi gagamitin. Napaka-presko talaga ng kapaligiran. Kung ako lang ang papipiliin, gusto ko manirahan sa mga ganitong bahagi ng kalupaan. Pero yun nga lang, mahirap na kasi malayo ang mga ospital. Lalo't may mga maliliit pa kami. Akala ko nga may mabibitbit na kaming lechon dyan. Tumawid lang pala yung manok. Hindi lang pala sa paligid ka maaaliw, pati sa kalsada dahil nga parang alon-alon. Natatawa na nga lang ako sa mister ko dahil grabe ka makabuelo. Sobra naman makabuelo to. Hindi ko ba alam, pero tinatry ko naman maging sweet. Pero bakit ganun? Ang boses ko talaga ay parang laging galit. Ganon din ba kayo? Kala tuloy nila lagi ako nakikipag-away. Kung kanina ay akyatin ng daan, ngayon na may pababa at pabulusok. Pero napakasulit ng biyahe, ay nga natatanaw ko na yung dagat. Talagang sa view pa lang mabubusog ka na talaga. Hindi yung talahiba, yung nasa likod niyan. Ito na nga yung part na talagang napakababa na ng daanan or ng kalsada dahil pababa na talaga siya. Medyo nakakatakot pero caring-carry naman. Marami na nga palang bumabiyahe dito. Even mga foreigners dito na rin bumabiyahe. Actually, isa na to sa malapit na beach kung manggagaling ka sa bayan. Kaya na nga at natatanaw ko na siya. Ang ganda talaga ng panahon ngayon dahil hindi masyadong mainit. Ano yan? Takot na takot sa sunburn. Akala mo naman maputi. Char! Nakalimutan ko nga sabihin ko bakit kami maliligo ng dagat ngayon. Paano ba naman lahat kami may ubo at sipon? Niniwala din ba kayo na ang dagat ay nakakabawas o nakakatanggal ng sipon at ubo? Ako kasi hindi. Char! Totoo naman na kapag nasa dagat ka ay aaliwala sa pakiramdam mo. Kaya na nga at dito na kami. Marami palang cottages ka na mapipilian pero kami hindi kami magka-cottage. Kasi kahit sa gilid-gilid ka nang ay okay na. Nasasayangan din kasi kami dahil saglit lang naman kami. Nakakabusog talaga ng mata. Ang sarap talagang bumiyahe. Lalo na kasama mo ang pamilya mo. At dito na nga kami sa entrance. Nagulat nga kami dahil marami nang ang tao. May inihaw din naman tayo. Naluto na nga. Ayan na nga, nagugutom na nga sila. At nakakaamoy na ng mga inihaw. Mga baon rin naman kami pero hindi ganun kadami dahil nga biglaan lang rin naman to. Uy, nabubulol talaga ako. Ayan na siya, oh, ang ganda diba? Libre lang yan ha. Oo, yes, walang bayad. Maliban na lang kung gagamit ka ng cottages at papasok ka doon sa mga private area. Ayan na nga at naghahanap na kami mang mapupwestuhan. Kung gusto mo rin pala magbanlaw, pwede ka magbanlaw sa ilog. Meron kasing part dito na dugtungan ng ilog at dagat. Nakakaakit na talagang maligo. Ang daming naliligo oh. Ewan ko ba dito sa kapatid ko, ang daming tanong pero obvious naman na sila ay nagmumotor o kaya naman naglalakad. Hindi naman sila siguro gagapang. Charing! May mga nagtitinda rin pala dito ng mga juice. Pero syempre, mas magandang magbaon ka na lang. Pwede kayo dito mag-ihaw-ihaw. Before kasi nagdala lang kami ng lutuan at dito na kami nagluto. Pero ngayon dahil hindi kami ready, nagbitbit kami. Ay, napakaaliwalas talaga ng dagat. So kung nag-iisip ka ng mga papasyalin, huwag mong kalimutan dumaan dito sa Tagkawayanan Beach. Bukod sa libre na, sulit ang tanawin na makikita mo. Kita naman sa dami ng naliligo rito, tingnan nyo. Ang ilan pa dyan ay bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para lang makarating dito. Naghahanap pa rin kami ng maayos na spot para makapwesto na. Yan pala yung mga cottages na sinasabi ko. Mga nasa 200 to 300. Pwede ka rin mag-rent ng mga lamesa kung wala kayong lamesa. Medyo malayo-layo nga ang napwestuhan namin. Ayaw rin kasi namin dumikit sa maraming tao. Ligong-ligo na nga ang mga kasama ko. Kung sila ligong-ligo, ako nagugutom na. Alam mo yun, yung pagdating mo doon sa area, pagkain ka agad ang hahanapin mo. Ay kahit saan talaga food,
this life. Diyan nga tinatanong ko sila kung saan kami pupwesto kasi meron din kaping area na lagi nililiguan at dun yun sa kabilang kalsada. Sa nililiguan nga namin na yun ay bangin yun. Ayan na nga at nakatagpo na kami ng pwesto. Meron nga ring bangka dito at dito nga lang rin nila pinapark. Funny yarn. Isa-isa na nga nilang ibinaba yung mga gamit namin. Syempre dahil gutom na, inuna na yung pagkain at ayan nga ang dagat. Napakaganda. Saktong-sakto talaga ang panahon. Ang ganda rin pala ng tanawin na makikita mo dito, yung mga bundok-bundukin na punong-puno ng mga puno. Minsan nga pala malakas ang alon dito kaya pwede ka rin mag-surfing. Pero mas madalas panatag ang dagat. Sa totoo lang dito sa Palawan, marami talagang mga maliligo ang beach. Kailangan mo lang talagang bumiyahe. Pero grabe, sulit ha. Ang kagandahan din pala dito sa Tagkawayanan ay walang kantel, kundi diretso lang siyang patag. Kahit papano ay safe yung mga bata. Pero syempre, kailangan mag-iingat pa rin, lalo na may mga bata kayong kasama. Laging mapagmatsyag, lalo na kung nasa dagat kayo. Ano raw, ulit-ulit? Ayan na nga, nag-umpisa na ang kainan. Yan ang pinakaantay ng lahat. Ibinaba na nga nila at talagang halatang gutom na yung aking dalaga. Grabe oh. Laruan na talaga ang hinahanap. At hayan na nga, hindi na nga nagpahuli. Larong-laro na talaga siya kanina pa kahit nung nasa bahay pa lang kami. Syempre yung mga ganitong bagay, yan talaga yung nakakatuwa sa mga bata. At syempre para sa mga matatanda, kainan na. Yung mga prutas din pala kami mga binili para may makain-kain kami habang nakaupo o habang naliligo. Yan na nga ang aking asawang napakabait at napakasipag. Syempre langap-langap ng hangin. Sulit na sulit nga ang aming biyahe dahil kita mo naman tuwang-tuwa ang mga bata.